kanta. And ang kanta po natin ngayon ay ito po ating team song. Ang kanta po ito ay patungkol sa pagbabalik ni Jesus. So naniniwala po ba kayo na dadating si Jesus muli? So ang tungkol po nito na message is sa isang sandali, sa isang tunog ng trumpeta, and nandun na time, babalik na si Jesus. So pakinggan po natin ang magandang song na ipagkaloob po sa atin ng Lakbay Ministry na small group. And so, God bless. Maghiwalay tayong konti. Usad-sud. Ay, nahawakan mo atin yung Introduce mo. Introduce mo. Ako? Hawakan? Hawakan mo akin. So, ang sunod po namin na kanta ay tungkol po siya sa hawakan ng aking kamay. So, sa mga panahon man na hindi na natin maintindihan ating sariling ang emosyon, sarili nating pag-iisip ay hindi natin maintindihan, ngunit meron po, ako din, sa experience ko din po na merong Panginoon na humahawak sa kamay ko at alam ko din humahawak sa kamay mo na nagtutulong sa bawat isa sa atin
upang tayo ay maahon muli mula sa ating kabagsakan, sa ating pamumuhay. So ito po ang sunod na binakanta, Hawakan ang Aking Kamay. Ito ba? Sige. Maganda lang boss. Oo, maganda lang boss. Kita lang. Hindi ko masyadong atin pong sunod na aawitin ay may pamagat na nakausap mo na ba ang Diyos? So nakausap na po ba natin ang Diyos? So ang mensahe po ng awit ay nagtuturo sa atin na bagaman hindi natin nakakausap ang Diyos face to face, ay nariyan siya sa paligid natin, sa puno, sa ibon, sa langit. Lahat ng bagay na nakikita natin dito ay nagtuturo sa atin patungo sa ating Panginoon. Kaya't sabay-sabay po nating awitin, nakausap mo na ba ang Diyos?
Ayan po, para po sa ating team song, tayo po lahat ay tumayo. Ayan, at sabay-sabay po natin awitin sa isang sandali. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Let's pray. Dakila at mapagmahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa taas-taasan ng mga langit. Maraming salamat o Diyos sa ganitong pribilehiyo na kung paano ang iyong mga anak ay iyong tinipon sa lugar na ito upang mag-aral o Diyos ng isang napapanahon at napakahalagang bahagi ng aming buhay. Yon ang may bahagi sa aming kalusugan at sa aming pang-araw-araw na buhay. At samantalang kami o Diyos ay matututo o Diyos sa mga impormasyon na aming matutunan, ay hindi din mawawala o Diyos ang isang napapanahong pag-aaral patungkol sa iyong mga banal na salita. Kaya o Diyos, sa oras na ito, patuloy nawa ng aming pong mamahal sa buhay na siyang nasa paligid o Diyos ng lugar na ito, ay patuloy na tumungo sa court na ito upang maging sila man o Diyos ay matuto din ng kahalagahan na patuloy na maging konektado at lalo tigit
may malusog na pamumuhay at pamilya. Salamat na marami, O Diyos, sa iyong pangunguna sa amin pong ginagawang krusadang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakonect ako, di ba, sa internet? Opo. Sige, pa-open. Magandang gabi po sa ating lahat. Parang masyadong mahina, Lunes pa lang. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga bata, magandang gabi. Sa ating mga magulang, magandang gabi. Maganda pa kayo sa gabi. Ayan. Bago po ang lahat ay ako muna yung magpapakilala. Ako po pala si Kat. Anong pangalan ko? Kat. Ayan. At ako po ay isang estudyante ng medisina mula sa AUP, College of Medicine. So ngayon po, ang aking magiging parte sa programang ito ay magkakaroon po tayo ng programang pangkalusugan. So lahat ba ng naririto ay interesadong maging malusog? Sino dito ang ayaw magkasakit? Ayaw magkasakit? Sino? Taas ang kamay. Siyempre naman, di ba ayaw nating magkasakit? So dahil dyan, tayo muna ay mangungumusta ng mga friends natin. O nakataas ang mga kamay nila. Gusto nyo ba ng konting kwentuhan? Wait lang. Tatanungin natin itong mga batang ito. Wait lang naman. Wait lang. Okay. Anong pangalan mo? J-Lord. J-Lord. O, kilala nyo? Kilala nyo ba? Kilala nyo. O sige, J-Lord, ilang taon ka na? 8. 8. O, ano yun sa Tagalog? Ay, 8. 8. Okay. So ngayon, gusto ko lang tanungin, ikaw ba ay kumakain ng gulay at prutas? Opo. Talaga? O, ano paborito mong gulay at prutas? Okra. Okra. O, sino dito ang mahilig sa okra? Taas ang kamay. O, kayo din. O, sige, ito na lang. Sino dito ang mahilig maglaro? Ang dami. O, ano paborito niyong laro? Wait lang. O, isa-isa lang, saglit lang. O, taas ng kamay. O, dito muna tayo, ha? O, anong paborito niyong laro? Uy, wait lang. Saglit lang, okay. Taas tayo ng kamay. Wait lang, walang sisigaw. Okay. O, taas ng kamay. Ano ang... Sabi niyang walang sisigaw eh. Taas ng kamay. Okay, taas ng kamay. Ano ang paborito ninyong laro? Sabi ko nga walang sisigaw eh. Okay, wait lang. O, ikaw muna, anong pangalan mo? Kim Shan. Kim Shan. Halika dito, Kim Shan. Halika dito, dali. O, Kim Shan, ano ang paborito mong laro? Basketball. Uy, basketball. O, sino naglalaro ng basketball dito? Ayan, so, ngayon po, pag-aaralan natin patungkol sa kalusugan. Pero bago yan, okay lang ba mga bata? May rule tayo ha. Kapag nagsasalita ako, dapat manahimik kayo. Okay lang ba yon? Okay. Tapos, pag nagsasalita kayo, ako yung mananahimik. Okay lang din ba yon? Parang wala nang nakikinig. Okay. So, ngayon, kumustahin natin ang ating mga nanay. Mga nanay at mga tatay na naririto. Nanay, magandang gabi. Anong pangalan niyo po? Ana Marie po. Ana Marie. Ayan po. Kayo po ba ay residente din po dito sa Barangay Carmen? Opo. Okay po. So, ngayon po, tatanungin ko po kayo, kumusta po ang buong maghapon ninyo? Ano po, ma'am? Kumusta po ang buong maghapon ninyo? Ayos na. Okay naman po.
So, ngayon po, pag-aaralan po natin ay patungkol sa kalusugan. So, ready na po ba kayo? Okay. Okay na kayo? O sige, mga bata ha, yung rule natin ha, pag nagsasalita ako, tatahimik muna ha. Okay lang ba yon? Okay, o sige. Full screen. Ayan, ayan. This one, this one, this one. Ayan, this one. Ayan. Lord, please. Okay, so yung topic ko po ngayon ay may patungkol sa kalusugan, kagaya nga po ng nabanggit ko. At ito po ay pinamagatan kong, ayan, kalusugan sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Kaya ang tanong ko po kanina ay, sino dito ang gusto ng may malusog na katawan? Di ba lahat naman tayo ay gusto? Tama po, di ba? Ngayon po, ito po ay may patungkol sa lifestyle medicine. O ibig sabihin, yung kung ano yung pamumuhay natin, ay siya rin namang magiging gamot natin. Ngayon, pag sinabi nating gamot, ikaw ba ay umiinom ng gamot? Opo. Opo. Anong lasa ng gamot? Mapait. Mapait, di ba? O ngayon, tatanungin ko po kayo, gusto nyo bang magkasakit? Hindi, di ba? So dapat, maaari nating maiwasan ang pagkakasakit kung magkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating pamumuhay. At atin po itong iisa-isahin. Hindi po tayo masyadong magtatagal dito kasi gagabihin po tayo, no? So talagang, kumbaga, pag-uusapan natin ito ng medyo mahaba-haba. At sa mga susunod na gabi, dapat nandito pa din kayo. Okay, so bago ko simulan ang aking topic ko, ay may gusto lamang akong ibahagi sa inyo. Ito po ay manggagaling sa aklat ng Juan. Juan 1:2. Ang sabi po dito, kung nababasa niyo po, ano pong sabi? Minamahal, hinihiling ko na sa lahat ng mga bagay ay, guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalusugan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So kung mababanggit niyo po dito, ang sabi po dito ay, guminhawa ka sa iyong kalusugan at hindi lamang kalusugan, kundi pati ang iyong kaluluwa. Okay, so pag-uusapan po natin yan. At dahil nga po ang topic natin ay kung paano ba makakatulong ang ating pamumuhay upang makaiwas po tayo sa sakit, pag-usapan po natin ang lifestyle medicine. So, sabi po dito, ang lifestyle medicine ay isang larangan ng medisina na siyang nakatuon sa pag-iwas at paggamot ng mga sakit. Gamit po ang pagbabago ng nawala na naman. Pagbabago ng pamumuhay at pagpapabuti nito sa araw-araw. So tayo po, di ba, araw-araw may mga desisyon na ginagawa. Tama? Nagdidesisyon po tayo, Tama po ba? O, ngayon po tatanungin ko ang ating mga nanay at mga tatay. Kaninang umaga po, ano po ang ulam ninyo? Gulay. Gulay. Ano pong gulay? Ampalaya. Ampalaya. Okay. So, kayo po ba, nanay, ay may mga kasamang mga kapatid o may mga anak? May asawa po ba? May pamilya? So, talagang kapag tayo mga may pamilya na, kailangan dapat ang inahanda natin sa ating pamilya, syempre, dapat masustansya din po, di ba? Ayan. So, ngayon, pag-uusapan po natin ito. Sorry po. Okay. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan po natin ito. Kung may mga cellphone po kayo o kung may mga dala po kayong ballpen at papel, ay pwede nyo po itong isulat. So, ayan. Pangunahing sangkap ng lifestyle medicine, hindi po natin ito masyado pag-uusapan ng bonggang-bongga ngayong gabing ito dahil sa mga susunod na gabi, mas malalim po yung pag-aaral natin. So, parang pahapyaw lang po talaga ito. Unang-una po, ano po yung nasa unang listahan natin? Nutrition. So, kaya tinatanong ko din, tayo po ba ay kumakain ng tama?
Kumakain po ba tayo ng balanse? Sa ating mga kabataan, kayo ba'y kumakain ng gulay at prutas? Opo. Okay, so pagkain ng tama at sapat, higit sa prutas, gulay, mga grains at ganun din naman, hindi po siya limitado sa gulay lamang. Maaaring kumain po tayo ng karne at kumain din po tayo ng isda. So depende po yun sa kung ano po yung kinakailangan ng inyong katawan. Ngayon, physical na aktibidad. Sa ating mga bata, sabi ninyo, ano yung paborito nyong laro? Basketball, di ba? O dito, sino yung mga nakikipaghabulan pa dito? Si Kio, Palo Sebo. Oy, ayan. So, sa ating po mga kabataan, talagang active pa sila kasi meron pa silang energy. Pero po sa ating mga magulang naman, ay maaaring limitado na sila dahil sa kanilang mga trabaho. So, sabi po dito, ang physical na aktibidad, maaaring nagwawalis tayo, maaaring naglalaba, o maaaring naglalakad-lakad din naman po tayo. Tamang physical na aktibidad para palakasin ang katawan at ang puso. Ano po yung pangatlo natin na sangkap ng lifestyle medicine? Sapat na tulog. Ayan, sa mga bata, kayo muna ang tatanungin natin, ha? May tatanungin tayo. Sino po yung, ako po yung bata? O, ayan. Tatanungin natin to. Anong pangalan mo? Ay, si J-Lord nga pala to, di ba? Dapat tanda ko na yun, J-Lord. O, J-Lord. Wait lang. O, anong oras ka natutulog? 9. 9? Uy, medyo maaga, no? O, ito naman. Ano pangalan mo? Andre. O, Andre, anong oras ka natutulog? 9. 9 din, talaga? Magkapit-bahay kayo? Magkapatid kayo? Hindi. O, ayan ha, mga bata. Dapat maaga tayo natutulog. At saka, wag munang mag-cellphone kasi di ba may pasok pa kayo bukas. Di ba? Ayan. Sa ating mga magulang, maaring mahirap po yung makakompleto ng tulog dahil ang dami po nating ginagawa and naiintindihan po namin yon. Ngunit, sana po, ang dalangin po namin na pagkatapos ng ating mga health lectures, magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng sapat na tulog. Bakit? Para mapanumbalik natin yung lakas at balanse ng katawan. Ngayon po, ano po yung pang-apat natin? Ano po yung pang-apat natin? Pag-iwas sa bisyo. Ayan po, pag sinabi po nating bisyo, ano-ano po ba yung mga maaari po nating maisip kapag sinasabi po natin ay bisyo? Kayo po, ma'am. Garilyo po? Paninigarilyo? Ayan po, ano po? Ano pa po? Ano po yung masasabi ninyo? Ano po yung naiisip ninyo pagdating sa paninigarilyo? Yes! Pag-iinom. Ng ano? Alak. Kasi mamaya, inom ng tubig, di ba? Okay, pag sinabi po natin na pagbibisyo, ano po yung naiisip ninyo? Nahiya si nanay. Okay, ano po yung naiisip kapag bisyo ang pinag-uusapan? Nagsisigarilyo din. O kayo mami, ano po? Ano po yung naiisip kapag bisyo ang pinag-uusapan? Ano na rin, cellphone na din. Cellphone. Ayan, pag sinabi po nating bisyo, marami po itong kinakapalooban kasi hindi lamang po ito alak, hindi lamang ito sigarilyo, marami po. Ibig sabihin po, lahat po ng posible na maging addictive, yan po ay bisyo. Pero, kagaya nga po na sinabi ko, pahapyaw lang po ang lahat ng ito. Pag-uusapan po natin ito, isa-isa, sa mga susunod na mga araw. Ngayon po, ano po yung panglima? Panglima natin. Ano po? Pamamahala ng stress. Ngayon, kausapin ulit natin ang ating mga magulang. Pwede ba akong mag-interview sa mga nasa likuran? Okay, sa ating mga lolo at lola naman na naririto. Ngayon po, nanay, sa tingin niyo po, ano po yung mga number 1 na dahilan o numero 1 dahilan bakit po tayong may stress? Konsumisyon. Konsumisyon. Bakit po kaya? Bakit po tayo nakukonsumisyon? Yung kaiisip mo ng kung ano-ano.
Kaisip po ng mga kung ano-ano. Kumusta naman po ba kayo, nanay? Kayo po ba ay nakakapagpahinga at nakakapag-isip? Nakakapagpahinga naman. Paano po ang inyong ano po ang inyong ginagawa para hindi po kayo ma-stress? Ba, halimbawa, nakaupo ako sa aming terrace, patanaw-tanaw na lang sa mga sa mga nagdadaan. Gayon. Hindi, may wala na yung stress ko. Ayun. So, ang ginagawa daw ni nanay, siya ay nakatanaw sa mga tao sa terrace. Tinitingnan daw niya kung ano mga nangyayari doon at dahil doon nawawala daw ang kanyang mga isipin. So ngayon, sa ating mga, sabi ko, di ba, kapag nagsasalita ako, wala munang maingay. Thank you. Okay, sa ating mga nanay ulit dito sa kabila, ano po ang ginagawa ninyo para hindi po kayo ma-stress? Nahiya na si nanay. O sige po, ano po ang ginagawa ninyo para pampaalis ng stress? Ako nag-exercise. We exercise. Gusto niyo yon? Zumba. Dito po ba sa barangay ninyo ay may Zumba din kayo? Uy, maganda yon. Actually, sa ating mga nanay at mga tatay, maganda po yun. Kasi di ba nga, kagaya ng nabanggit natin, medyo kinukulang na tayo sa oras sa pag-exercise. So, dapat magkaroon po tayo ng intentional na pag-ehersisyo. At maganda po yun, di ba po? O sige, ngayon, sabi dito, ang pamamahala ng stress ay kinapapalooban ng disiplina sa emosyon, relaxation, at spiritual na kalakasan. Ngayon, ano po yung pang-anim natin? At huling parte o sangkap ng ating lifestyle medicine. Ano po yun? Matibay na relasyon at suporta. O, matibay na relasyon at suporta. Balik tayo sa mga bata. Okay. Tanong muna tayo sa mga bata. Sino dito ang may kaibigan? O, lahat may kaibigan. Okay. So, sabi dito, wait lang. Sabi ko nga, nagsasalita ako, di ba, wala munang maingay. Di ba? Thank you. Okay. So, mahalaga na meron po tayong connection. At pag sinabi po natin connection o matibay na connection, relasyon o suporta, hindi lamang ito patungkol sa mag-boyfriend o mag-girlfriend, kundi ito din po ay sa pamilya, lalo-lalo na sa pamilya, lalo-lalo na sa mga kaibigan. At meron po tayong isang komunidad na kung saan ay tanggap po tayo at walang panghuhusga. Di ba? Ngayon po, tanungin ko po kayo, bawat pamilya po kasi ay hindi naman sila exempted o hindi sila, walang perpekto na mga pamilya, di ba? May mga kanya-kanyang mga problema. Ngayon po ay tatanungin ko po kayo, sa paanong paraan na ipapakita ang suporta sa ating pamilya? Sa paanong paraan? Pagdidisiplina sa mga anak. Kayo po ba ay may mga anak po? Ilan po ang inyong anak? Dalawa po. Nandito din po ba Opo, ito po yung isa. Okay po. Okay, so kagaya ng sabi ni Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Isa po. Ma'am Luisa, pagdidisiplina sa anak. Ngayon po ma'am, kasi dahil may mga anak po kayo, paano po kayo nagbaband sa inyong anak? Kagaya ng maliit niya, naglalaro kami. Sinasamahan ko siya maglaro. Yan lang. Tapos pag tinuntiyon lang. Okay po. So maraming salamat po. Ayan sa ating mga magulang, wag po nating kakaligtaan na magkaroon po tayo ng kalidad na oras kasama ang ating mga anak. Dahil minsan lamang po sila maging bata. Totoo po yan. At dyan po nagtatapos ang ating health lecture. Alam niyo po kung bakit? Kasi bukas dapat nandito po kayo. Okay, so bago po ako magtapos, okay lang ba na tayo po lahat ay tumayo para po sa panalangin? Sige po, tayo po ay manalangin. Mga bata ha? Okay, tayo ay manalangin.
Ama naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na makasama ang mga kapatid namin dito sa Carmen, sa mga bata Panginoon, sa mga magulang at sa lahat ng mga taong naaabot at nakakarinig ng aming mga tinig. Panginoon, aming dalangin na magkaroon po sila ng sapat na kalakasan sa buong aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Maging ito'y pisikal, emosyonal, espiritual, at ganoon din, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng kanilang mga ari-arian at mga ikinabubuhay. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So bukas po ha, dito po ulit tayo, pag-uusapan po natin isa-isa lahat ng yan. Salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Lyrics nga kay. Ayan mga bata, marami ba kayong natutunan? Ayan, di ba sabi ni teacher, wag daw maingay. Kapag sinabi ni teacher na waterfall, sasabihin nyo, shh! Ready? Waterfalls! Yan, very good. Isa pa, waterfalls! Saan ka? Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay hindi na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay hindi na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Siya ka ngayon, Habang may panahon, alin lang ay pawiin mo ngayon. Huwag nang magpaliban, huwag nang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay hindi na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay hindi na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kala nyo si Senator Robin Padilla, no? Kalma lang kayo. Okay, ang inyo pong abal lingkod ay patuloy na magyayakad sa inyo. Kahapon ay pagkadami-dami natin din sa basketball court dahil meron tayong one-day league. Sana bukas sa mga susunod na araw ay kayo aking masilayan. Okay, ngayon po ay sa mga bata, mag-usap tayo. Sinong pinakatahimik, may 100 pesos sa akin. Ang maingay, wala. Ay, wala. Magsisimula ako ngayon. Pag maingay, wala. 100 pesos. Okay? Walang maingay. May tumatakbo, hindi kasali. Maliwanag o maliwanag na maliwanag? Tingnan natin. Sa mga magulang, ang perfect na attendance, may something special gift ako sa inyo. Okay? Bukas, may mercy. Kung darating kayo bukas, may something ako sa inyo. Na minsan lang ako magbabahagi para sa inyo. Okay? Sinuot ko na po yung aking pamburol para at least alam ko na yung itsura ko pag ako ay nilibing Okay. Ngayong umaga o ngayong gabi at bukas ay tatalakayin natin na may kinalaman at marahil ito po ay inyong tinatanong o sa inyong mga magulang o sa inyong mga kapatid o mismo kayo ay nagtatanong at maaring nasasambit ng inyong mga labi na tunay ba na tayo ay mahal ng Diyos? Totoo ba na tayo ay mahal ng Diyos? Dahil kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nagkakasakit? At bakit po tayo patuloy na padaos ng padaos ang ating pamumuhay? Bukas yan ay ating tatalakayin at ating huhukayin at ating aalamin saan ba nagsimula ang kasalanan at paano pumasok ang kasalanan. Tunay nga ba na gumawa ang Diyos ng Satanas o Diablo? Bakit hindi na lang pinatay ng Diyos ang Diablo? Para sa ganun ay wala nang naging makasalanan. Bukas, yan po ay aking tatalakayin at ating hihimay-himayin. At sa mga susunod na mga araw, ay meron po tayong tinatawag na question and answer. Kaya agahan po natin para maaga rin po tayong makauwi. Alright? Ngayong gabi ay pag-uusapan natin, maiksi, pero ito po ay malaman. Sino po ngayon sa panahon natin ang nagbabasa ng banal na kasulatan o tinatawag na Biblia? Taas ang kamay. Wala na po nagbabasa ng banal na kasulatan. Yung totoo, okay? Sa mga nagbabasa ng Biblia, mga kaibigan, nais po namin ipaalam sa inyo na yan ay wika o salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi ay atin itong iisa-isahin. Noong araw, sino dito mga magulang nakatanggap na ng love letter? Love letter, biglang kinilig nung binanggit ko yung love letter. O yung mga nanay nakatanggap ng love letter. Sa mga kabataan, nakatanggap kayo ng love letter? Text-text na lang or chat-chat na lang Wala na, di na marunong sumulat ang lalaki ng love letter.
Noon kami, sumusulat kami ng love letter, nilalagyan pa namin yan ng pabango. Ano yung pabango natin yan, Pastor Alvinil? Yung parang may git, ano yan? Yung bilog-bilog. Oh, may ganon, pabango yun, para pag binasa ng babae, talagang hindi pa umuoy, pauuna agad. Oo. Pag sino nakatanggap kayo, di kayo pagka kayo'y nakatanggap ng sulat ng letter sa inyong mahal na asawa o sa inyong manliligaw, anong pakiramdam? Ilang beses nyo binabasa? Hindi lang isang beses, hindi 2 beses. Alam nyo, meron na akong nakikitang tahimik ha. Meron na akong nakikitang tahimik. Yung maingay, pasensya na ha. Nung araw, gabi na kasi ngayon eh. Nung araw, sumusulat ako doon sa nililigawan ko. Hindi man lang marunong mag-response yung babae na nililigawan ko. Sulat ako. Kasi may text na pero hindi nung kasikatan noon. So maganda pa rin yung sinusulat. Sulat ako. Alam mo yung nangyari? Wala akong na-receive na letter galing sa babae. Kayo po ba? Di ba nakatanggap kayo ng letter? Love letter ano? Tapos, nag-response kayo? Wow, nag-response. Sana all. Aray ko, sana lahat na. One time, hindi sinasadya, may nagdala ng sulat sa akin. Aba, maniwala ka sa akin. Nung binasa ko yung sulat, pagkabango, at pagkayari, pupunta ako, kakain ako, babasahin ko yan. Pagkatapos ko mabasa yon, pupunta ako doon sa kabila ng haligi ng aming tahanan, babasahin ko yan. Bago ako matulog, babasahin ko, isang beses ko lang matanggap eh. Babasahin ko yan. Alam mo gano'ng sulat lang? Alam mo gano'ng nakasulat lang? I love you. Pagkising ko, babasahin ko yan. Alam niyo bakit? Bakit binabasa yung sulat na yon? Dahil yung nagbigay sa iyo ng sulat, walang iba kundi ang iyong minamahal na magiging kasintahan. Di ba? Alam niyo ba na ang Biblia ang sumulat ay walang iba kundi ang ating Panginoon o nagpasulat? Ngayon, papadaos tayo, kukunin lang natin yung mga mahalagang detalye. Totoo ba ang Biblia? Sa gabi-gabi ng ating pag-aaral, lalalim at lalalim, bagamat hindi hinuhukay, ang ating pag-uusapan ay lalalim. Kaya bawal umabsent. Sayang. Sana ngayon ka na umabsent. Dahil bukas, mas lalalim, mas paganda ng paganda, kasama ang mga makasaysayan. Yung lahat ng itinatanong ninyo sa amin ay sasagutin natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Mga lihim na mga lumang balumbong. Ano ang kahulugan ng mga bagay na yan? Ano ang binabanggit ng banal na kasulatan sa atin? Ang Biblia ay nabubuo ng 66 na aklat at ito ay nailathala mahigit 1,600 at 39 na aklat mula sa lumang tipan at gayon din po 27 sa aklat ng bagong tipan. At dito'y pag-uusapan natin kung ano at paano sinulat at sino ang sumulat. Sapagat maraming mga pilosopo ang nagsasabi ngayon, Pastor, yung Biblia, sinulat lamang ng tao yan. Pastor, yan lamang isang katang kaisipan. Pastor, yan lamang isang guidance. Pastor, yan po ay isa lamang marahil ay parang kasama sa mga fairy tale, mga kwento-kwento. Nung bata ko, nung aking pinag-aaralan ng Biblia, ang pakiwari ko ay isa lamang kwento. Pero sa aking pag-aaral at pagsisiyasat, dito ko namalayan na ito pala ay makatotohanan, naganap, magaganap, at mangyayari pa sa mga hinaharap. Bakit? Ano sabi ng Biblia? 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Pwede nyo po ito i-research sa Google para makita nyo rin. Sapagkat wala propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao inudyukan ng alin? Ng banal na Espiritu
Santo ay nagsalita mula saan? Sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng inilathala ng mga tao sa Biblia, ang kaisipan ay nagbubuhat, kanino? Sa ating Panginoon. Alright, parang ganito para maintindihan natin. Secretary, sister, kunwari ikaw ang secretary. Ang bossing siya. Ano pangalan mo, sister? Jonah po. Jonah? Ako po, kapangalan pa ni Mrs. Ikaw ang pangalan mo, sister? Megan po. Pa? Megan. Megan Yang. Okay. So, si Jonah at saka si Megan, ikaw ang boss. Tama? Tingnan mo yung secretary mo. Ano sabi ng secretary? Ang sabi ng boss mo, isulat mo ang mga bagay nito. Sinulat mo, tama? Pero yung laman ng sinusulat mo, kanino galing? Kay Boss Jonah. Yan. Okay na? So, ikaw ang nagpasulat, siya ang nagsulat. Pero ang kalaman ng sinusulat nang gagaling kay Jonah. Kagaya din ng banal na kasulatan, lahat yon ay pinasulat niya sa iba't ibang mga tao na kinasihan ng banal na Espiritu na ang kalaman ay nagsisimula sa ating Panginoon. Next, dire-diretso lang tayo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Bakit? Para saan? Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway. Balik tayo doon. Gusto ko po itong himayin. Ano ang nagagawa ng Biblia sa tao na nagbabasa? Mga kapitbahay, namumblema ka ba sa anak mo? Mga kapitbahay, namumblema ka ba sa magulang mo? Sa asawa mo? Narito ang dahilan, mga kapatid. Marami nang winasak na tahanan sa mga taong malayo kay Kristo at hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Pero marami din binuo ng pundasyon ng dahil lamang sa banal na kasulatan. Ang kasulatan ay mapapakinabangan po natin sa pagtuturo. Ang mga bata ngayon, hindi na marunong disiplinahin pagkatigas ng ulo. Pasensya na po, panahon namin, matigas na ulo namin. Buti na lang, binago tayo ng ating Panginoon. Pero sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral, maraming malilalantad at ihahayag ang banal na kasulatan sa atin. Ano pang ginagawa ng Biblia? Pagsaway. Bakit sinasaway? Pag mali ang ginagawa mo at ikaw ay sasawayin ng banal na kasulatan. Kaya mapapansin ninyo, mga kaibigan, ayaw ng tao sa kaliwanagan, ang gusto ng tao sa kadiliman. Bakit? Sapagkat sa kadiliman, hindi nakikita ang mga kamaliang ginagawa. Mga kaibigan, kinakailangan pag sinasaway, kagipat ng pagtutuwid. Mga kaibigan, ang Biblia ay nagtutuwid sa atin. Alright? Ano pa? Pagsasanay upang ang tao ng Diyos maging ganap. Ano pa? Nasasangkapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. May isang kabataan, pakinggan ninyo ha, may isang kabataan na kung saan ay napakatigas ng ulo. Sino matigas ang ulo rito? Hindi marunong makinig sa magulang. Sino hindi marunong makinig sa magulang? Hindi rin marunong sumunod. At higit sa lahat, palasagot. Namumblema yung mga magulang kung paano ang batang ito mapapatino. Nakakita na kayo ng bata na lumalabas sa magulang? Aba, ngayon, lantaran na. Ang mga bata matatapang na kaysa sa mga magulang. Ang mga magulang ngayon ay mababait na. Mga kaibigan, itong batang ito, nag-uusanay patuloy lamang, nag-uusanay nagmatigas, napasama, napalihis ng landas, at napariwara sa paanan ng ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kaibigan, nitong batang ito ay tanging ang Biblia lamang ang kanyang binuksan.
Alam niyo ba yung Bible? Baka hindi niyo pa nakikita yung Bible, ha? Ari pong Bible na rin. Yan. Isang kabataan na binuksan ng Biblia at sinubukan basahin ang banal na kasulatan. At dito niya natunghayan na ang kanyang worry, ang kanyang pakiramdam ay wala nang nagmamahal sa kanya. At ang kanyang pakiramdam ay hindi na siya mahalaga sa pamilya niya. At ang kanyang pakiramdam ay ang kanyang kasalanan sagad na, napakabaho na, nagungusan ng kanyang puso ay sagad-sagaran na, at tilang wala ng taong pwede pang magpatawad sa kanya. Kaya ang taong ito ay tuluyang napalayo sa Diyos. Salamat na lamang at merong banal na kasulatan. Nitong banal na kasulatan, na tanging pag-asa na lamang niya, sapagkat wala nang natitirang pag-asang meron pa siya. Nagungusan ay magkukup-kup, maniniwala at magmamahal sa Kanya. Ang kabataang ito, mga kaibigan, sa mga oras nito ay narito sa inyong harapan. Nagungusan ay binago ng ating Panginoon. Kung paano ang iyong abang lingkod ay binago, marahil ikaw, marahil kayo, o marahil tayong lahat, kung magpapasakop ng tuluyan sa ating Panginoon, ay marahil tayo ay mababago sapagkat siya lamang po ang tanging pag-asa natin. Ikaw ba ay nawawala na ng pag-asa? O wala nang kapag-pag-asa? O parang worry mo'y hindi na kapag-pag-asa? Kaibigan, sa pag-aaral natin gabi-gabi, dito natin matutunghayan at dito rin po natin malalaman na kung saan narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot, kagaya din ito, na kung saan ay ang mga tao, pagka nagkasala ay nagtatago. Tuloy lang, anak. Yes? Yes, tuloy mo pa? Yes? Yan. Ngayon, ating alamin kung paano nabuo ang banal na kasulatan. May mga archaeologists na kung saan ay na-find out nila, natagpuan nila ang mga bagay-bagay na kung saan ito pang sabi rito, evidence demand of verdict, ang sabi dito, kayang hawakan ng Kristiyano ang Biblia at sabihin na walang takot o kahihiyan na hawak niya ang tunay na salita ng Diyos. Next, ano pa sabi niya? Na naipasa na walang mahalagang kakulangan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ng buong mga siglo. Yan po si Sir Frederick Kenyon. Yan po yung mga natagpuan ng mga archaeologists natin na kung saan ay ang Biblia po natin na hindi paganare. Okay? Okay, next natin. Yan, next. Okay, isa to sa mga nakita nila, yung Rosetta Stone. Okay, next. Yan. Na kung saan ay isinali sa 3 lingwahe. Hieroglyphic, Egyptian, at saka Greek. Next natin. Okay. So, yan yung mga archaeology na kung saan ay pinupuntahan nila yung mga pinangyarihan. Yung mga bagay na kung saan ay doon nila napatunayan na ang Biblia ay hindi katang kaisipan. Yayamang tayo ay nagpapasimula lamang at ito'y patikim pa lamang. Sa susunod na kabanata, ididetali ko sa inyo isa-isa at patutunayan ko sa inyo isa-isa ang Biblia ay totoo. Kinakailangan mapatunayan ko kaagibat ng kasaysayan upang mapagtanto natin na ang Biblia ay totoo. Sapagkat marami ng mga tao ngayon, isinasawalang bahala na ang Biblia. Marami ng mga tao ngayon, hindi na kilala ang Biblia. At marami ng mga pamilya ngayon, wala nang pakialam sa salita ng Diyos. Kung kaya't, ang tanging pag-asa natin para tayo'y
muli makabalik sa paanan ng ating Panginoon, kinakailangan tayo muli ay magbukas at pag-aralan ang banal na kasulatan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Sangayon sa aklat ng awit. Next natin. Sabi pa, ako, Panginoon, ay nagsasalita ng katwiran. Ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. Yan ang wika ng Biblia. Ano pa? Siya yung nagsasabi kung ano ang mangyayari. Kaya hindi nyo kailangan ng tinatawag dito yung mga horoscope. Yung guhit mo, letter M. Ang iyong mapapangasawa ay magsisimula sa letter M. At ang kanyang suot ay kulay pula. Ikaw naman ay sabik na sabik, kulay pula. Ikaw ngayon ay mag-aabang doon sa dulo. Abay, darating ang aking mapapangasawa. Letter M daw ang palad at siya daw ay nakakulay pula. May dumating na nakakulay pula. Ang problema ay gagayang-gayon. Ano? Sa iyo gayon? Hindi. Ang kapalaran ay wala sa palad. Ang kapalaran nasa ating Panginoon. Okay? Sa mga kababaihan, sa mga dalagaan, gusto nyo malaman, paano mo malalaman kung ang lalaki para sa iyo yon? Yung crush mo, sa iyo yon? Bukas, magtanong kayo. Sa mga kababaihan, gusto mo malalaman kung yung lalaki, seryoso ba sa iyo? Tara, pag-usapan natin dito. Huwag mong ibulong sa pader, di ka sasagutin yan. Hindi mo kailangan iyakan. Pag-usapan natin dito, sapagkat ang Biblia ang sasagot ng lahat ng mga katanungan natin. Seryoso ka ba sa pag-aaral ng banal na kasulatan? Ngayong gabi, pag-usapan natin. May 2 linggo kami na narito gabi-gabi at ating ihahayag. Nasa sa inyo, kung yung sasaluin, sasambutin, at yung paniniwalaan, nasa sa iyo, kung di nyo naman tatanggapin. Ang importante, ibinahagi namin ang pawang katotohanan at tamang katotohanan lamang. Ano pa wikan ng Biblia? Next tayo. Matatapos na tayo. Yes, next natin. Next. Sige. Fast forward tayo ng konti. Yan ay yung aking kikwento sa susunod na kabanata, yung Babylonian na yan. Next natin. Sige. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Walang gaya niya. Hindi pwedeng gayahin, hindi pwedeng kopyahin, hindi pwedeng igawang clone, hindi. Hindi pwedeng gawing AI. Sapagkat walang gaya niya. Yan ang sabi ng Biblia. Ano pa? Next natin. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari. Tanging ang Diyos lamang ang nakakalam. Anak, alam mo ba kung anong mangyayari sa susunod na panahon? Kayo po ba? Alam niyo po ba kung anong mangyayari bukas? Hindi niyo alam, pero alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, bakit hindi natin italaga sa Diyos ang buhay natin para makasiguro tayo sa tanging pag-asa natin? Next natin, ano pa sabi? Ikikwento ko yan sa susunod. Okay, fast forward mo. Yan. Ang sabi ng Biblia, ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak nang ibinibigay ng girlfriend mo o ng boyfriend mo, ang sabi ng Biblia, nalalanta. Kaibigan, ulitin ko, ang damo natutuyo. Ang bulaklak nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ating mamamalagi magpakailanman. Ang salita ng Diyos magpakailanman.
Hindi sinasabing hanggang dito lang. Hindi mo pwedeng alisin. Hindi mo pwedeng punitin. Hindi mo pwedeng mamili kung ano lang ang gusto mong sundin. Next natin. Ang Biblia ay nagpapahayag sa atin ng katotohanan. Handa na ba kayo sa mga kapanapanabik na pag-uusap natin? Walang taran, paghahayag, walang filter, direkta, diretso usapin. Maaaring magtanong upang ating malaman ang buong katotohanan at ang tanging Biblia lamang ang sasagot. Again, nasa sayo kung paniniwalaan mo o hindi. Kaibigan, ang payo ng Biblia sa atin, sa aking pagtatapos, may kwento ako sa inyo. Last na. Mabilis lang ako. Sabi ko pag bata daw, mabilis mag-sermon. Pag matanda na, maabot ng mga 2 oras yun. Ay ako bata pa ako eh. May isang kabataan, hindi na po ko yun. May isang kabataan, itong kabataang ito ay gagraduate. Gagraduate na ba? Sino gagraduate sa inyo? 4th year, graduating. Kawate. Ang pangalan mo, te? Marian po. Marian. Sister Marian, gamitin ko yung pangalan mo, okay lang? Okay lang, ha? Si Sister Marian, hindi totoo. Gagamitin ko lang yung name niya. Gagraduate. Ang sabi ng daddy niya, anong gusto mong gift ko pag graduate mo? Alam mo, pagka yung anak ko tinatanong ko, ninenervous agad ako. Oo. Di ba, anak? Sabi, anong gusto mong gift mo? Anong gusto mong gift ko? Sabi niya. Sabi nung, palibasa may kaya sa buhay. Sabi niya, gusto ko yung, sakyan. Densil, sasakyan daw gusto. 4 wheels. Yan ang gusto niya. Sabi ng daddy niya, okay, your wish is your command. Dumating yung graduation. Ano palang araw ngayon? September. O fast forward tayo. March na. Ganun ba yun? Parang kasal, ano? Paano ba yun? Gagraduate. Rarampa na. Excited yung bata. Si Marian, excited siya. Hindi para gumaraduate, kundi yung kanyang gift na matatanggap. Excited siya. Sabi niya, 4 years na ako. Pagdating niya doon, sinalubong niya kagad yung daddy niya at ang kanyang ina-expect ay merong ibibigay na susi. Alam niyo kung ano binigay? Ang binigay ng kanyang magulang ay ang Biblia. Biblia yung binigay, nalungkot si Marian. Paano lungkot? Yan, gayon. Aray ko be. Nalungkot siya. Sad girl. Nung nalungkot siya, binalibag niya yung Biblia. Nakabox pa naman yun, pero merong nakita lang niya yung pinaka-brand Bible, Holy Bible nakalagay. Sinapon niya. Ayaw niyang tanggapin at kinamumuhian niya yung magulang niya. Kinamumuhian niya yung magulang niya. Alam niyo nangyari mga kapatid? Mula noon, hindi na niya pinansin ang daddy niya. Grabe, no? Hindi niya pinapansin yung daddy niya dahil lang doon sa gift na yon. At dahil doon sa gift na yan, talagang naghinanakit yung bata o yung kabataan nito na si Marian. Naghinanakit siya. Sa sobrang sama ng loob niya, umalis siya sa bahay ng daddy niya at nagsarili siya sa buhay niya. Alam niyo po ang worst scenario? Mula noon, hindi na niya pinansin ang daddy niya.
Fast forward. Nagkasakit ang daddy niya. Nung nagkasakit ang daddy niya, alam niya nagkasakit, hindi pa rin niya dinalaw. Nakakalungkot mga magulang, no? Yung ating anak, mula nung baby hanggang sa pagtanda nila, minahal natin, lahat ginawa natin. Isa lang yung pagkakamali mo, dinedma ka na. Parang binaliwala na lahat ng sinakripisyo mo, mula pinansyal, mula sa pag-ibig, mula sa sakripisyo, lahat-lahat binigay mo na. Pero isang pagkakamali mo lang, lahat yon ay na-cancel. Isang araw, sumulat ang kanyang daddy at ipinabot sa kanyang alalay o katulong para ibigay doon sa kabataan. At nang liham ay ang sabi doon, anak, ako'y papanaw na. Sa mga ilang panahon lamang ako'y papanaw na. Sana ako'y yung madalaw. Ang nakakalungkot, nagmatigas ang kabataang ito hanggang sa nalagutan na ang kanyang mahal na daddy. Dito lamang dumalaw yung kanyang daddy o yung kanyang anak. Doon lang siya dumalaw. At doon siya nagsisisi. Doon siya nag-iiyak. Doon niya nalaman yung kahalagaan ng magulang. Doon niya napagtanto na malaki ang halaga na merong magulang na nagmamahal sa kanila. Alam niyo po kung anong nangyari? Naalala niya yung gift. Naalala niya yung gift. Ano nga kasi yung gift? Ano yung gift? Bible. Yung binigay na gift na Bible, naalala niya Sister Marian. Nung naalala niya yon, sinubukan niya muling buksan at tignan at basahin sana ang Biblia. Ngunit nung kanyang pagbukas, nandun pala yung susi na nakadikit lamang doon sa Biblia, na merong mga nakamensahe na ang wika ng kanyang magulang, anak, habang ikaw ay nagmamaneho at sa panahon na ikaw ay libre, basahin mo din ang Biblia. Sayang, kung sana binuksan niya yung regalo niya at binuksan niya yung Biblia, di sana nakapagmaneho na siya ng sasakyan at ang kanyang relasyon sa kanyang daddy ay hindi na lumala. Mga kaibigan, tayo ay napapalayo sa Diyos dahil hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Mas marami ang panahon natin sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang mga bagay na social media, na kung saan isa ito sa dahilan kung bakit tayo napapalayo sa ating Panginoon. Ngayong gabi, sisikapin natin at hahayaan natin buksan ang ating puso, maging ang ating isipan, pakinggan natin. Hayaan po natin na ihayag ng Diyos sa atin ang lahat ng tanging pag-asa na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Muli po, magandang gabi sa ating lahat at sa susunod o kinabukasan, muli kayo'y aming inaanyayahan na makasama dito upang sa ganoon ay ating pag-aralan ang banal na kasulatan. So yun mga kapatid, nawa tayo ay na-bless sa ating mensahe na napakinggan. Ang aming susunod na awitin ay may pinamagatang higit sa lahat. So ang diwa ng awitin mga kapatid ay nagpapahiwatig sa bawat isa sa atin na higit sa nilalang ng Panginoon sa sanlibutan ito, mas higit kang minamahal ng Diyos.
Kaya nga ang Panginoon, ayon niya sa ating message, ay nagbigay ng liham na pag-ibig sa bawat isa sa atin nang sa gayon ay malaman natin kung gaano niya tayo kami na mahal. So, ngayon, ang aming kakantahin ay Higit sa Lahat. Ay sadyang maulan. Suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. Kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Ngunit higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lalo kanyang Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, nagpapasalamat kami, napakabait niyo po sa amin. Napakabuti niyo po sa amin. Sa kabila ng panahon na hindi namin matansya, binigay niyo po kami ng masaayos. Kami po ay nagpapasalamat sa Barangay Carmen na kung saan ay binuksan ang kanilang barangay upang ipahayag ang inyo pong banal na pabalita. Narito po kami upang ipahayag, ipaalala, ipaalam ang mga makatotohanan. Sa gabi-gabi ng aming pag-aaral, ito po'y lalalim at marami po silang matutuklasan. At sa gabi pong ito kami patuloy na magpapasalamat sa aming mga kapitbahay. Marahil sila'y naiingayan na, marahil sila'y
naririndi na. Ngunit Panginoon, nais po namin silang ipanalangin na kung saan ay katukin ng kanilang mga puso at sila mismo ay buksan ang kanilang puso, ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga kaisipan, upang sa ganoon ay malayan nila itong mapapakinggan at marahil mababagabag ang kanilang puso, ang kanilang espiritu, Panginoon. Sa panahon na sila ay nagnanais na lumapit sa inyo upang tuluyang pakinggan ang iyong diwa, narito, kami ay handa na patuloy na ipahayag ang mga bagay nito. Salamat o Diyos sa mga sandaling ito at patuloy po kaming magpapasalamat sapagkat Ika'y tunay na Diyos na nagbibigay sa amin ng patuloy na tanging pag-asa at patuloy kaming umaasa sa inyo sa inyong mga pagpapala, biyaya, lalo tigit sa mga kaibigan at mga magulang naming naparito upang tunghayan, tuklasin at siyasatin ng iyong diwa. Narito, Diyos, kami pansamantalang maghihiwalay. Umaasa po kami na patuloy kaming gagabayan ng banal na Espiritu. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating closing song, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating team song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kalwalhatian. Tayo ay mabibihisan na walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata,
darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Ayan po, muli iniimbitahan po namin kayo na dumalo bukas po ulit. Ang mga bata po ay magsimula po ng 5:30 p.m. at ang mga adults po or mga young adults ay magsisimula po ng 6 to 9 p.m. po. Muli po, maraming salamat po sa pagdalo at magandang gabi po sa ating lahat.